Comparing sa ibang mainstream media, etong Rappler lang ang nakikita natin na nasasabi nila yung angulo na hindi nasasabi ng mga mainstream media ngayon. Kagaya ng diktador o dati prior to Marcos administration, laging bukang bibig nila pag sinabing Marcos Sr. diktador kaagad, naka-imprinta na kaagad sa kanila yan. Ngayon, itong Rappler hanggang ngayon, nasasabi pa rin nila yung diktador na ama. O kaya nasasabi nila ngayon na ang nasa likod ng pagpapadala kay PRRD sa The Hague ay itong si Marcos Jr. Pero yung mga mainstream media, hindi. Unity, ang kaisa-isang klarong plataporma ni BBM noong kampanya. Sirang-sira agad, midterms pa lang. Dapat by now, klaro na sa atin that Unity was a scam. Agoy! Ano ba nangyari? In short, budol. The original sin was this marriage of convenience. Naging mag-running mate ang dalawang taong hindi naman magkapartido. At alam naman natin na ayaw ng tatay ni Duterte kay BBM. Kaya nga pumayag si BBM na ipaaresto si Tatay Digong sa Interpol, di ba? Oh. Kaya nga pumayag si BBM na ipaaresto si Duterte at dalhin sa dahig, di ba? Yung mga ibang media, hindi nila sinasabi yan. Pero sa kaisipan nila, kahit hindi nila yung sinasabi, alam nila na talagang si Marcos ang nasa likod. Bakit? Magkakakonsyaba sila eh. Sabi ko nga sa inyo, pagkatapos nilang mapabagsak ang mga Duterte, isusunod ka rin, Marcos. Si Sara Duterte, na dati ay taga-Lakas CMD, was the best bet at the time. Ayaw daw kasing back-upan ng Nationalista Party si BBM noong 2022. And this was a big blow to him machinery-wise. Yan ay ayon kay dating Executive Secretary at former friend niya na si Attorney Vic Rodriguez. Kagalit niya na rin ngayon. At itong rift ng Nationalista Party at ni BBM, evident pa rin hanggang ngayon ha. Considering na nasyonalista ang itinuring na home party ni BBM for many years. Nasyonalista rin ang bumitbit sa tatay niya, ang diktador na si Ferdinand Marcos noong 1965 presidential elections. Diktador. And until recently, BBM and Nationalista Party pretended they were on good terms kahit pa hindi siya binitbit noong 2022. Pero, nung inaresto na si former President Rodrigo Duterte, si Mark Villar, na tahimik lang, came out publicly in support of Duterte. Bakit niya kakampihan si Duterte ngayong dapat magkaalyado sila ni BBM? Di ko alam. Pero ang alam ko, sabi ng mga ekonomista, yung build na pinondohan ni Duterte ng trilyon ay malamang isa sa mga rason kung bakit payaman ng mga Villar. Considering na DPWH Secretary noon si Mark Villar. Ngayon, pansinin ang mga absent ng kapatid ni Mark na si Camille sa mga rally ng alyansa. Pero okay pa rin daw sila ha, alyansa pa rin daw si Camille. Yung kapatid mismo ni President Marcos na si Senator Amy Marcos, yun pa ang unang kumalas sa alyansa. Quits na daw talaga, kampi daw talaga si Manang Amy sa mga Duterte. Now, Malacanang under BBM is projecting itself to be human rights champions. Wow! Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan Hoy, kasalanan mo, ba't bumagsak yung ratings ni BBM? po nila, ano ang Papunta na sa puti. Anong puti? Baka puti dito. naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Wow. Nung okay pa sila ni Sara, gaano ba kabukas ang isip nun ni BBM? Kasi tignan mo naman, suddenly ngayon samang-sama na siya sa tokhang. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Nung nangangampa niya sila ng unity, ito ang sabi ni BBM. So that I fully appreciate what he said, and of course the drug problem in the country continues to be a problem. At hindi lang sa tokhang ha. O ito pa, isa pang throwback line ni BBM pagdating naman sa China. My province, Ilocos Norte, is 600 kilometers away. We have to be good neighbors, and we ask them to be good neighbors to us as well. Pero ngayon, halos tawagin na niyang tuta ng China si Duterte. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa
kapag tayo ay binobomba ng tubig. O ito pa, isa pang atake ni BBM kay Budol. Duterte recently lang. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wow. Wow. Nung kampanya, favorite ni BBM ang SMNI ni Kibuloy. Oh, isa Halos pa sila yan. nga lang nun nung nakakalapit sa kanya. Mm. The truth is, the facts of today na inaatake ni BBM, yung tokhang, yung mga kaso ni Kibuloy, yung pambubuli ng China, existing na lahat yan noon pa. Tsaka yung sinasabing pagiging weak at indecisive leader daw ni BBM, alam na daw yun ni Attorney Vic noon pa. There are so many messages about the midterm elections. Alam niyo yung sagot lang dyan, isa lang. Sa lahat ng sinabi niya dyan, isa lang. Traidor itong si BBM. Do not trust with your future. Do not trust with your collective political power. Dahil uhaw na uhaw ang mga Marcos na yan ng kapangyarihan ng taong bayan. Hindi yan aalis. Tatlo sa mga pinakamalalaking katraidoran na ginawa nitong si Marcos. Una ay sa China. Okay? Ikukwento ni Atty. Glenn Chong dito. Pangalawa, kay Duterte. Pagpapalibing sa tatay niya sa libingan ng mga bayani. Pangatlo, yung kay Kibuloy. Only mainstream media during that time, kasi nga tinanggalan ng prangkisa, na kakampi sa kanya. Kasi lahat ng mainstream media during that time, anak ng diktador, bayaran yung kanyang estate tax, ibalik yung mga ninakaw nila. Only SMNI ang nagkanlong at umaruga sa kanya. Pero anong ginawa niya? Katraidoran. Ito. Doon sa pakikipagtrabaho ko sa kanila, nalaman ko, personal knowledge ko yan, na tinutulungan sila ng gobyerno ng China. Tinutulungan sila. Yung ambassador dito, yun ang point man ng Chinese government para tumulong sa kanila. So nagbuo si Lisa Marcos ng kumpanya na China-Philippine United Enterprise. Lahat ng mga incheck na papasok na negosyo dito sa Pilipinas, dadaan doon sa kanila at kikita sila ng komisyon. Tinulungan sila. Nga pala doon sa opisina ni Lisa Marcos, may Philippine flag ditong malaki, may Chinese flag dito sa kabila. Sa opisina yan ni Lisa Marcos. Dumadaan ako doon palagi. Nung nanalo na, lumuhod agad si Marcos sa Estados Unidos. Kumbaga sinaksak niya sa likod ang mga insect na tumulong sa kanila sa 6 na taon. Kaya ayan, nagwala ang mga insect. Galit na galit sa kanila dahil sobrang traidor ang mag-asawang ito. Kung makita ninyo mga kababayan, sa panahon ni President Duterte, walang barko ng Pilipinas na binunggo ng mga insect. Di po ba? Walang naputulan ng daliri. Pero ngayon, bakit violente ang mga insect sa atin? Hindi yan dahil galit sila sa Pilipino. Personal na galit nila yan kay Marcos. 6 na taon kaming tumulong sa'yo, tapos trinaydor mo kami. That's one story of betrayal. Pangalawa, si Pastor Kibuloy at SMNI. Nung panahon ng kampanya, tinulungan nila. Ito lang yung mainstream media na tumulong sa kanila, gumastos para sa kanila. Anong ginawa nila ngayon? Trinaydor din nila si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Ako ang ihimplo ng personal na pagtraidor ng mag-asawang ito. Kaya nga, ulit-ulitin ko, kung si Lisa Marcos nasa harap ko lang, sinampal na kita kaliwat kanan, back to back. Dahil sobrang kapal ng mukha mo, Lisa Marcos. Kaya ang tawag ko dito, creature from hell. Walang konsensya tong babaeng to. Purely transactional. Ang isa sa kasama ko, si Hubert Guevara. Kasama ko yan sa grupo namin. Doon, nagsilbi sa kanila ng 6 na taon. Alam nyo, pinakuha niya ng private jet sa Davao. Kasi si Hubert Guevara, naglalaro ng football. Pati pala yung si Hubert Guevara na tumulong din sa doon sa Comelec, yung pakikipag-usap sa Comelec, di ba? Hubert Guevara at saka yung Ivan Uy, di ba? Kasama sa si Atty. Glenn Chong. Ito rin na idol din. Kaya nga nagtataka tayo doon sa biglang pagkamatay nitong si Guevara na ito, no? Ngayon, kung isa-summarize natin, lahat ng mga pangyayari na ito, isang malaking traidor ang mga Marcos. China, tinulungan sila. Duterte,
only the Duterte allied with the Marcos during that time. Pinaka monumental dito is yung pagpapalibing sa libingan ng mga bayani ng kanilang tatay. Si Pastor Kibuloy, the only mainstream media during that time, tumulong sa kanya, gave the platform, ginastusan pa yung kanilang mga SMNI deep probe during that time. Mapaangat siya, mapagandang kanyang imahe. Tapos anong ginawa? Pinakulong si Pastor Kibuloy, dinala si Tatay Digong sa The Hague. Yung China kinakalaban, kung baga anti-China na siya ngayon. And look what is happening now.